Praise the Lord, everyone. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, everyone. Praise God. I'm so glad that we are back again sa balay sa Ginoo. I'm so glad, praise God, to see your faces once again. Praise the Lord. Nalipay ko na mga makita niyo. Amen. Ako nalipay ko na makita ka mo tanan. Praise the Lord. It was a very stressful week good para nako. Praise the Lord. Kana di maihap ang makapoy, di maihap, praise God, ang pressures, praise the Lord. It's very tiring. Last night wala ako because we had an overtime. So, late na nakauli. Praise the Lord. But I thank God, hallelujah, despite, praise the Lord, sa mga ginatubang nato, we are still in the house of God this morning. Let's clap our hands to the Lord, saints. Hallelujah. It's really good, praise God, to feel the presence of the Lord early in the morning. Praise God. So, my topic for today, as I have shared it, is Sunday. The title of my topic is The Power of Choice. Praise the Lord. In one of your choice, praise God, karong buntaga is to come in the house of God. To be, praise the Lord, with the people of the Lord, and to be at the house of God. That is a great choice. Hallelujah. Na nagpataka mo sa iyo o nagkanto ka mo sa balay sa Ginoo. Praise the Lord. Choice. What is choice? Pag-ingon tag choice, kung saan choice, sa Bisaya, pagpili. Praise the Lord. Kitang tanan, praise God, bisag mga bata na kita yung mga choices. Amen? So, nagapili kita. Bisa sa unsang mga butang. When we say choice, it is an act of selecting and making decision with faced with two or more possibilities. So, mag-ingon na ganit choice, it means nagapili ka sa usa ka butang or nagapili ka, nagahimo kag decision, nagabot kag decision para magpili ka sa usa ka butang or usa ka scenario, usa ka tao, di ba nagapili ka? The power of choice refers to the capacity of individuals to make decisions, take actions that shape their lives and experiences. Kung unsa ang kabuhi nimo karon, kung unsa nagakahitabo sa imong kabuhi karon, it is because of your choice. Gipili na siya nimo. Wala sang tao nga nagpugos nimo nga magpangabuhi ka sang mauna. Ikaw ang nagdesisyon nga mauna ang gipili nimo nga kabuhi. Right? Wala sa nagapugos sa ato kung magminyo tag sayo. It is your choice. Wala sa nagapugos sa ato kung dili ta magmanskwila. That is your choice. Wala mi nagpugos sa ato kung sa imong sulubon, kung sa imong buhaton. Praise the Lord, it is your choice. You always have a choice. Kitang tanan, we always have a choice. So example of the power of choice in everyday life, mga examples sa mga choices nga ginapili nato every day is number 1, our career. Choosing a career path, seeking further education or changing jobs. Every day sa atong nakabuhi, nag-decide kita kung unsa nga dalan ang atong nagian, kung unsa nga kabuhi ang atong pangabuhian, or unsa nga kabuhi ang atong nga ikabuhi. Praise God, unsa nga trabaho ang atong pilion. That is your choice. Not a choice if you want to stay in that job or you want to leave that job. Kung bayaan mo, mag-resign ka, mangita kaglain. That is your choice. Number 2, relationships. You choose kung kinsa ang imo nga i-associate, kung kinsa ang imo nga kuyugon. You choose your partner. Wala man din siguro kipang shotgun ka mo no, para magpili ka mo sa kinsa inyo pangasawon. Wala ka mo gayuma. Nari gayuma. Praise the Lord. Kung kinsa ang imo gipili nga tao nga kuyugon, that is your choice. Kung kinsa gusto nimo nga manguyab, kung kinsa imo gusto mapangasawa, kung kinsa imo mangin friends, that is your choice. Right? So, everything, praise God, nga mga tao sa imong kabuhi, you choose them. Okay? Personal habits. When we say personal habits, you are choosing what to eat. Praise the Lord, gapili ka kung sa imong gustong kaunon. Gapili ka kung muligo ka, pachuti na lang kung wala ligo, pwede naman, kay-late na ko. Or, ga-choose ka kung mag-ilis ba ka or usa na kasi manay mo sa nina, okay ra gyapon. So that is your choice kung ilis ka or dili. And you choose how to manage your time. Okay? Being late in church, being late in your job, being magtulog kag sayo, magtulog kag late, that is your choice. Everything that's happening and how you manage your time is your choice. It's always your choice
praise the Lord, kung sulod kasi imong trabahoan nga late or be late. Why? You can choose to get up early or you choose nga magbangon kag late. Kaya ingon mo, dili ka pagbangon sa imong igdaanan. Praise God, attitude. We choose to react on the situations and challenges of our lives. Okay? Mga mga challenges nga ginaatubang. And it is our choice kung unsa nato pag-react sina nga sitwasyon. If there's problem, if there's circumstances, if there's situation nga kalisod i-handle, unsa nga reaksyon ang imong pilion. Either you will go with the flow, or you will be mad, or you will question God, or you will question someone, you will blame someone. That is your choice. Everything is about choices. When we were a child, kanang mga bata pa kita, we had a simple choices. Diba? Sa mga bata pa kita, mga edad na ito, mga amber pa lang, kanang mga kulin pa, mga baby pa kita ba? Mga wala pa tayo. Ang atong mga choices, simple lang kayo. Unsa imong paunon, unsa imong sulobon nga sinina, asa ka mo adto. Diba? Mga simple rin ang mga choices. Praise the Lord. Amber, what do you want to eat? Where do you want to go? Do you want Jollibee? Do you want McDo? Do you want... Praise the Lord. Diba? Maon sa mga bata. Pero sa kami mga bata, kami wala kami choice. Kung unsang nasa table, wala kami choice because pigado. We cannot choose what food are we going to eat because maula na ang kaya sa among mga ginikanan. Karon ang mga bata may mga choices na kung dili sila lamina sa sudan, dili sila mo kaon. Ikaw nga mama, kay Kuya Juan kang imong bata magutom, mamita ka paagi para kaon sila sa ilang gusto. So the children, they have simple choices. Ginapapilit ko, ginabutang nimo mga sanina, o pilit ka asang gusto nimo sulubon karon. Diba? Doon sakto man sa Julina. Ginapapilit nimo, kaya nga ng mga bata karon, bisag mauban na ng edad, pilian na sa mga gisulob. Kung dili nila na gustuhan ng kanang sinina, dili nila magsulubon. So, ginapapilit sila na to. So, when we were a child, we had simple choices. Okay? Our parents gave us simple choices. Kung unsa atong sulubon, kaunon, asa tamo adto, unsa atong buhaton, yun ang other choices. But when we are adults, we have a lot of choices. Nasa nagtiguan na kita, nag-mature na atong una, nanging adults na kita, nidaghan na atong mga choices sa kabuhi. And sometimes they are very complicated. Lisod kaayo magbuhat desisyon. From the simplicity of somebody telling us and helping us sa una, sa katang bata pa kita, na isang one na nagatabang nato sa pagpili sa mga choices. Diba? Naaya kong ginikanan, na atong mga atit kuya, they are helping us to choose. Okay? To make our decisions. Diba? Kakaisihan na nga nagatabang sa tua sa pagbuhat sa desisyon. But when we are adults, praise God, hallelujah, the decision is ours na. Either ang pilion nimo kanang kabutang is you don't know kung kana ba sakto para nimo or dili sakto para nimo, makatabang pa nimo or makadaot nimo. So you have to choose, praise God, sa kana nga butang. And there are choices that are beyond our control. Okay? May mga choices sa kabuhi nato nga dili na nasuhod sa aton nga control. It is outside our control na. And those are choices that is controlled by God. Okay? So, there are choices nga control sa ubang tao, nga control sa Ginoo, nga control sa natures, and that is already beyond our control. We cannot control that na. Like, example, we cannot control kung asa ta nga rasa itaw. Di ba? Wala man ta nagpili nga Pinoy lang to. As much as possible, pero gusto nimo mangin foreigner, pagtaas tag ilong, di ba? Para nindot atong para putik ta. So we don't choose to be Filipino. Kali kanang sa tuwa nga nagpili nga, gusto ko yan Pinoy lang ito yan. Na? Tanan kita, we didn't choose to become a Filipino. We don't choose to live in the Philippines. We don't choose, praise God, na naa kita diri. We do not choose our gender. Wala tayong pili nga dapat babae lang ko or dapat lalaki lang ko. Okay? Our gender is not by our choice. It is chosen by God. So, baka natin ka mag-ingon nga, lalaki ko nga naa ako sa lawas ako sa kababae. No. If you are born female, you are female. If you are born male, you are male. So, wala kay choice na
dili na siya nimo pwede usbon, dili na siya nimo pwede pulihan. Okay? Those are choices na dili nato kontrolado. And those are choices, we have choices, it is not our choice where we were born. Kung unsa nga pamilya kita, na tao. We cannot choose kung kinsa nga atong ginikanan. Okay? Atong mama, atong papa, atong mga igsuon. Ikaw ko pwede pa ng pulihan ng mga igsuon. Pulihan ko ako ng mga mangkot. Praise the Lord. Praise the Lord. But we cannot change that. Praise God. We cannot change, praise the Lord, ng atong mga families. Pwede na nato punan, pero hindi nato pwede pulihan. Praise the Lord. Hindi na pwede kayo nga unta. Hindi na lang na ako mama si Elizabeth. Or hindi na lang ako mama Sister Lina. Praise the Lord. We cannot choose our parents. Okay? We cannot choose what environment we live until, praise God, until we are mature and we can make our own decisions. So, dili ta ka pili, praise God, nga punta, wala na lang kong gitao sa pigado nga pamilya. Di ba? Punta, ano lang yung kanang testing na sa akong papa, tapos ino lang mga secret millionaire, di ay kami. Di ba? We cannot choose, praise God, nga punta sa pamilya lang ko sa mga royal family na tao. Praise God. We grow up poor, we were born poor, we will grow up poor, but we will not die poor. Say, we born poor, kita nga pigado, mudako kita nga pigado, but don't let it that you will die also nga pigado. Praise God. Ang pagkapatay, praise the Lord nga pigado, that is your choice. Okay? Di ka mangingon ng pigado kung until mga tiguang na ako, di mamatay ko ang pigado. Kaya no, that is a choice. You have to make a decision. Praise God sa imo kabuhay kung magapadayon na ang pigado, magapadayon na nga mabuhay sa kalisod, magapadayon na sa imo sitwasyon. That is your choice. You have to make a choice. Praise God. Hallelujah. Some people na nagdako nga pigado, nagbutang sa unang nakinahanglan, magtigulang ko, magpamilya ko, kinahanglan, di na ako magkabuhay nga mauni. That is also an inspiration and reason why is it nga mga young people nag-strive sila, nagapaningkamot sila nga makauban sila sa ilang eskwela. I grew up, praise the Lord, poor. Negros Occidental is very poor province. Nagakabuhi kami sa seasons lang sa tubo. Pag walay ani, walay tubo, walay income. So I made a decision, kinahanglan makahuman, hindi ko eskwela, bisag-lisod, wala ko kay walo kung paano ko makahuman, basta that is the goal na makahuman ko eskwela. And God provide, praise the Lord, ka ng scholarship, ang panggamit ng mga politiko para maka-eskwela. Praise the Lord, let's grab those opportunities. So we cannot choose that. Praise God nga matao kita nga pigado. Amen nga atong ginikanan pigado. But we have a choice kung magawas ka niya o padayon ka o probabili ka sila nga sitwasyon. Praise the Lord. The things that out of our control, hallelujah, are the things that pili trabaho na to. If the things is out of our control, it means that it's not our job to do it. Okay? Kung kinakabutang, hindi mo kontrolado, kung pasabot, dili na siya para nimo nga trabahoon. You have to give that to someone that is in control of that situation. Okay? Kung kinakabutang, dili mo kontrolado, praise the Lord, it means lain na nagakontrol niya. Okay? And give that to someone na nakabalo mag-control, and that is God. Okay? If you can accept or you can change things, if you can change sa mga butang sa imong palibot, maybe it is time for you to accept that. Okay? May mga butang nga, kinahanglan sipon lang nato. Kaya bisag kung saan mo kapubos, bisag kung saan mo kalihok, wala gyapon changes. It means, praise the Lord, that is not your control. There's a story in the book of John chapter 9, verse 1 to 3. Palay ko din. There's a story in the book of John chapter 9, 1 to 3, where si Jesus Christ nagalakaw siya, na siya nakita nga tao nga buta. So sa nagalakaw siya, nakita yung tao nga buta. Then ang iyang mga disciples, nangutanan niya kung kinsa ang naisayog nga nung kanang buta siya. Either sayog mismo sang tao nga buta siya, or sayog sa iyang ginikanan. Okay? Hanggang sa sayog nga nung tao siya nga buta. And Jesus answered, Jesus clarified na kinanga pa ang tao nga buta, dili sayop sa tao or dili sayop sa kiyang ginikanan, walay sayop kanilang duwa. Okay? Pero nga nung buta siya. So nangutana sila kang Jesus Christ,
Rabay kinsa may nakasala kinibang tawhana ang iya mabilikana nganong nahimugso man siya kabuta. So kung ang bata na tao mabuta ang pinsang sayop anak, sayop sa bata or sayop sa ginikanan. Verse 3. And Jesus answered, dili kay nakasala siya o ang iyang mga ginikanan. So walay sayop ang ginikanan. Ang natawag siya buta, natawag siya amang, natawag siya dili kumpletong iyang mga parts sa lawas. So that is not the fault of parents. Kanang kabutang dili na ako pwede i-blame ang ginikanan. Mag-ingon tayo basin wala siya nag-careful sa mabdo siya. Wala yung tipigan na yung iyang anak sa mabdo siya. So sometimes maybe na siya gamay nga faults. But ingon ni Jesus Christ, dili pwede na ito ikasalahan ng sige sa parents. Kung dili, why is it kami mga imperfections ang tao? Okay? Ingon ni Jesus Christ, but that the works of God should be made manifest in you. If there is imperfection sa sinang tao, example, ikatong tao na matatao siya nga buta, it means mauna siyang gamiton sa Ginoo para mapakita niya ang iyang gahom. So sometimes may mga imperfections sa atong kabuhi, sometimes may mga misfortunes sa atong kabuhi, may mga failures sa atong kabuhi, ang atong kabuhi is not perfect. Right? Wala din isang perfecto ang kabuhi. Your life will be perfect, praise the Lord, and the day, praise God, na ihatag mo ang kabuhi mo sa Ginoo. Why? Because only Jesus Christ can make our life perfect. So outside Jesus Christ, you are not perfect. We are not perfect. All of us. So hindi nga tao, praise the Lord, nga nung rason niya nga nataw siya buta because gamito siya sa Ginoo para ipakita sa Ginoo ang iyang nga gahom. So what happened? Jesus Christ made the miracles, balik niya ang mata sa tao. So sometimes may mga failures na nagkakatabo sa kabuhi nato. And sometimes ina-question ng Ginoo nga nung mauni Lord. Nga nung mauni nga tabo sa kabuhi ko, nga nung mauni ang kabuhi na ko karon, nga nung mauni ang ako sitwasyon karon. So instead of we question God, we let God dapat tagaan nato ang Ginoo sa oportunidad para pakita niya nato kung unsa kadako ang gahom niya nga mabuhat para nato sa kabuhi. Amen? So instead of questioning God, we let God, praise God, we give God an opportunity to work on us and to reveal to us, praise the Lord, the miracles, to reveal to us His power. So sometimes our imperfections, our failures in life is a way of God to show us how powerful is the God that we are serving. Hallelujah. We cannot blame our misfortunes in life sa atong ginikanan. Hindi ka pwede bingon niya kung ang ginikanan ako na kamot ng maayo, kung ang ginikanan ako ng trabaho na maayo, kung ang ginikanan ako takot dato, wala ako nag-suffer karon. We cannot blame that on our parents. Because I believe, praise God, as much as possible, gusto nila tagaan kita sa maayo kabuhi. But there are other things na dili na nila makontrol. Praise the Lord. There's a nakita nga video sa Facebook. I don't know sa Facebook. Baka nasa ko nakita. Or Instagram. May preachers nga nag-preach sa dalan. So while he was preaching, siya preach ka ng Ginoo, mauni mo nang gasigi sa sulti sa mga word of God. Then there's a young people, may isang young people na nagpaduol niya. I don't believe in God. Dili na tinuod na ang Diyos. I don't believe that there is God. I don't believe that God exists. I don't believe that there is a creator. Yeah, because if there is God, ang iyang rason kung naanong Ginoo, naanong na kung uyab karon. So the proof na Ginoo, dapat na siya uyab. So maunang iyang, I don't believe in God because if there is God, naanong ka ko'y girlfriend. So Lord, so ang tubag ng preacher niya, you do not have girlfriends not because God doesn't exist. Eh wala kayo uyab, dili tungod nga wala Ginoo. Okay? It's because that you are ugly. So, dili niya rason na wala nga wala siya uyab, tungod wala ang rason di wala siya kay batik siya nako. Praise the Lord, pamilya nila nga, how can we face our problems if our problem is our face? Pura na po pinaka-problem. So, ito niya, so, you don't have a girlfriend not because there is no God, it's because you're ugly. So maybe sometimes siguro mo ng rason. So the point here is, dili natin pwede i-blame ang tanan nga butang sa Ginoo. Dili mo i-blame
Ginoo wala nag-exist kay tungod nga nag-struggle kasi mga kabuhi is because nga wala kay partner, is because wala kay family. No, you cannot blame that sa Ginoo. You have to find a way. Praise the Lord. So our misfortunes must be an opportunity for us so we can see God's miracle and God's ability to do great things in our life. So, starting today, if there are kanang struggles sa ato nga kabuhi, if you are struggling, I believe, nakitang tanan nag-struggle, kita karon, praise God. Instead nga, i-take ka na nga negative, instead nga i-confront ato ang Ginoo, instead i-question ato ang Ginoo, instead nga i-blame ato ang Ginoo, let's tell it to God, I want to see what you can do in my situation. I want to see your power, how you will change my situation. I want to see the miracles. I want to see your ability, how you will change this situation that I'm facing right now. So the power of choice within our control is more important than the one beyond our control. So ang pagpili nato sa within lang sa makontrol nato nga mga buta, mas importante siya gihapon kaysa sa mga buta nga dili nato kontrolado. Why? Wala ka na magbuhatan na. Wala ka magbuhatan na ang mga buta nga dili nimo kontrolado. Pero sa mga buta nga kontrolado nimo, naa ka mabuhat. You can do anything, you can find a way, you can make something. It has kinahanglan lang nimo magpili. Amen? If you can change the outcome, move to an area with your control, within your control. Kung hindi nimo ma-change ini nga butang pangita ka sa mga sitwasyon nga ma-change nimo. Kaya hindi ka pwede nga, let the will of God be done. Hindi na ka maglingkod. Kung tingin ni pastor sa sala sa libra nga, naanang bunga, pero wala kagalihok, gawat ka nga mahulog, nadaot ka ng bunga, wala kang kakaon. Praise the Lord. So you have to make a decision sa iyong sitwasyon. If there is struggle, sometimes pinagbutang ka sa Ginoo sa ato nga naakay-struggle para mulibok ka. Because in times that you are very comfortable na sinakasitwasyon, feeling mo comfort zone na siya nimo. And magawa sa kanang comfort zone, kuyawan ka. Because you are used to that comfort zone, naanad ka sa sinakang comfort zone. And if you think, praise God, yung nagauna-una ka, basi ko gawas ko, maunsa ko. I saw a video nga naipan, kanang gamay na bitaw ng tubig. Then isda diha. For how many months siguro isda din nagatuyok sa kanang gamay kaayo nga sapa. And then naga-molds na siya ang sapa. Walang ang sapa nga wala naga-flow ang tubig, naga-create na siya sa molds kanang tawag ng algae, lumot. So nagalumot ang tubig because stagnant ang tubig. So kanang isda dala na siya gatuyok-tuyok. And then one day nag-decide siya. Kaya na siya pan, tapos na siya yuta, then na siya ang dagat. So nag-decide ang isda, I don't know kung paano rin nag-decide siya nga maglangoy siya dito sa yuta, padulong dito sa dagat. So kung ang isda wa siya nag-decision nga mugawas ka ng stagnant na tubig, mamakay na siya diya sa stagnant na tubig. Kaya nga mapapuno siya sa lumot ang tubig, walay nutrients, wala siya pagkaon, then bugaw ka yung tubig. So there are times in our lives na kanang sitwasyon mo, ginagamit sa we're struggling in a situation because mauna na siya ang time that you have to make a decision para sa imong kagalingon. Do you want to stay in that place or you want to find a way to get out of that situation and God will provide you a better place? Praise the Lord. If there is struggles, if there is kanang pressure bitaw, sa sinangadog, it means that is a signal from God that you have to make a decision na sa imong kabuhi. So it is greater, praise God, importance, pinaka-importante, it says, put this in your mind, it is very important how you choose, when to choose, and what we choose. Paano ni mo pilion? Paano ka magpili sa butang? Kano sa among pilion ka butang? Kung unsa nga butang ang imong pilion, that is very important sa ato nga kabuhi. Why? It will affect, praise God, sa imong nga future. It will affect sa service nimo sa Ginoo. It will affect sa imong nga daily nga pangabuhi. Your choice will affect, praise God, your future. Not in the present, the future. Okay? And I'm watching this movie. Nakita ko na watch ka movie.
nga ako sa nurse sa hospital in Chicago, na ay may nagsulod na yung people, babae, 15 years old. Kanang mga anak na siya. Then kanang babae, addict siya. Gipalaya sa sayang ginikanan sa ilang balay. So nagkato siya sa hospital na siya usa, yung mga anak na siya. And then ang choice ng doktor, dili pa siya kadawat sa kanang mga orphanage, o sa tawagan na. So dili siya pagdawaton. So either kinahanglan niya mabalik sa iyang ginikanan. Puli siya dito, dalaw niyang iyang anak, mabalik siya, din bayaan niya tanang iyang bisyo. Batang-bata, gipili niya nga mga buwi sa dalan. Di siya pupuli sa iyang ginikanan because dili niya pwede, dili niya kaya i-give up ang iyang bisyo, ang drugs, ang addictions niya, dili niya kaya i-give up. So she chose to live on the street. Kaya nag-stay sa dalan. Ang kanang nurse, nakita niya, nalubuhay siya sa bata. Ang ibuhat niya, ipalit niya ang bata. Ibuhat niya ang bata, i-adapt niya. Then nag-transfer sa laing state, sa laing province. And then after 18 years, after 18 years, katong parents ng babae, ipangita nila ang bata. For 12 years, grabe nga search. 12 years na search nila sa bata. 18 years old na ang bata, ang nakita siya, nag-ano sila sa private investigator. So nakita na sa private investigator, katong nag-adapt sa bata. Kanang babae, ang iyang purpose is to help the child, is to help the baby, na siya gawa nga kaso nga, giatubang. Because sa choice niya, gipili 18 years ago. Number 1 is illegal adoption. Wala siyang papers, nag-i-adopt yung bata. Number 2 is abduction. I-kidnap niya, gidala niya sa loob. So mauna ang duwa niya kaso nga giatubang. 18 years ago, ang iya nga purpose gusto lang niya tabangan ng bata. Although the purpose is right, diba? The intention is right, but the process is not right, you will face consequence yun. And it will not in the present, hindi mawala mismo nga time. 18 years ago pa, and di na siya, na-solve niya, wala siya nakasuhan sa illegal adoption, pero sa abduction, kidnapping, nakasuhan niya siya ng prison. Ang bata, 18 years old. So, choice is very important. Although the intention is good, it is for the church. It is for the ministry. It is for the Word of God. But the process is against the Word of God. Trust me, you will face consequences. Choice is very important. Always remember that making a choice, always yun nato i-consult sa Ginoo, and always yun nato, praise God, i-align sa pulong sa Ginoo. Kaya even though your intention is good, even though your intention is right, even your intention is for the work of the ministry, if the process is wrong, you will face consequence here. Okay, why is choice is important? Ano nga, anong kinahanglan? Anong importante nga magpili ka? Okay, why is choice is very important? Number 1 reason, it gives us power. It gives us power. Deuteronomy chapter 13, verses 19 to 20. Okay? Choice gives us power to decide between good and evil. Between life and death, and between following God or the world. So you have power. God has given us power. And the day you were born, and the day, praise God, na nagkabuhin kasi kalibutan na wala naging kuha sa Ginoo sa inyo, kanang gahom sa pagpili. Kanang gahom sa pagpili, praise God, it was given, hallelujah, sa Ginoo, free na para sa tuwa. Free na magpili. Okay? Between sa kabuhi o kamatayon, between sa maayo, malain o madaot, or between sa Ginoo, sa kalibutan, you have power to choose. Deuteronomy chapter 30, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore, choose life. Ingon sa Ginoo, gitagaan niya kita, praise God, gibutangan niya kita sa atong atubangan. Okay? Hindi lang pangalagad ka mo sa tubangan sa Ginoo, nag-serve ka mo sa Ginoo, pero ang Ginoo wala siya nagdalo sa atuwa sang choices. Dili tungod sila pangalagad ka mo
Life or death. Blessings or cursings. Pero yung sa Ginoo, pilian niya ako ng kabuhi. Pilian ninyo ang kabuhi. Our song says, Jesus is the life. Di ba? It's the life, siya ang kabuhi. So yung mga choose life. You have to decide today. That both thou and thy seed may live. Kung piliin ninyo ang kabuhi, dili lang ikaw, pati ang imong mga anak, apil ang imong mga anak, ang mga anak sa imong anak sa imong mga kaapuhan nimo, apil mo sa Ginoo. Busa pili ang kinabuhi, aron kamo og ang inyong kaliwatan mabuhi. Especially sa mga ginikanan, parents, papa, mama. You have to choose kung unsa ang kabuhi nga ihatag ninyo sa inyong mga anak. You have to choose. Either dalon siya nimo sa Ginoo or pasagdan siya nimo sa kalibutan. Either tuduan siya nimo mga lagad sa Ginoo or pasagdan siya nimo nga magkabuhi sa kalibutan nga walay guidance ang pulong sa Ginoo. Naa sa ginikanan ang pagpili. Next verse. Nya mahigugma sa Ginoo ang inyong Dios, nga mao nagpilion ninyo para magigugma kamo sa Ginoo ang inyong Dios. Butuman sa iyong tingog ug dili mabulag kaniya. Ang gusto sa Ginoo nga matabo, pilion ninyo ang kabuhi, igugmaon ninyo ang Ginoo, tumano ninyo ang tingog. Ug dili ka mabulag kaniya, mao ang gusto sa Ginoo. Mao ang gusto sa Ginoo nga pilion ninyo. Pilion nato. Kahit hindi nagkahulugan o kinabuhi nga na kaninyo o gitason sa mga adlaw aron ka makapuyo dito sa yuta nga gipanabot sa promise to Israel. Sa ginungad ko sa iyang katigulang sa Abraham kang Isaac kang Jacob aron niya nga kanila. The Israelites people wala sila gipugos sa kanila even though they are chosen people, chosen nation sila. But God wala in-force sa Ginoo, pero ang gusto sa Ginoo unta para kanila nga pilion nila ang Ginoo. Yeah. But there are times yun, nga bisag unsa nga pulong ang ihatag nimo sa nation of Israel, bisag unsa nga word of God ang itanong nimo sa utok sa mga nation of Israel, sa mga katawan sa Ginoo, there are times gihapon nga dili nila kaya pilion ang Ginoo. Amen? We have power to choose God over our career. But sometimes, hallelujah, Christians, hallelujah, choose career over God. We have the power to choose God over our earthly desire. But sometimes Christians choose earthly desire over God. We have a power of choice to choose God over our self-interest. But sometimes, hallelujah, we choose our self-interest over God. We have the power to choose God over anything in our lives. Nakay power. Dili ka pwede kayo hindi ko kasimba karon kay na ako'y trabaho. That only means, praise God, that you choose your job over God. Because that you have two choices, yun. Nagkakamoy na sa kalimutan, wala taging ubos ng Ginoo nga pwede ka magsimba karon pagtsunta ka. Pwede ka magsimba karon hindi ka nakaginawa. No. You still have a freedom to choose. But sometimes, ayun mo lang ang isang feelings ng Ginoo in that moment, ka nag-decide bitaw ko, masimba ko Lord, bumunta ko sa dagat, masimba ko Lord, padagat na lang ako Ginoo. O sa ka ang feelings ng Ginoo, ikaw kung ikaw uyab. Diba? Kung uyab ka. And you want to choose between your girlfriend, your boyfriend, and over this one thing. Hindi kang gipili niya, dili ikaw. Dili ikaw yung gipili. Praise the Lord. And every decision we make, praise God, between God and that one thing, and mas dipili mo inang butang over sa Ginoo. I don't know what the feeling, praise God, sa Ginoo. Because the Bible says we cannot serve two masters at the same time. I believe, praise God, kung na kay duwa ka uyab, dili pwede nga faithful ka sa duwa ka uyab.
Maglipo galing ako ngayon sa ni Solomon nga imagine mo na kay 1,000 ka babae sa imong palasyo siguro kagbuwag sang iyang kapamilya. Kailangan niya ka isang reels nagahigda sa sayang kwarto, sa iyang idaanan and then sa gawas ang ilang kwarto grabe ka kagubot sa nagalaway ang iyang mga babae dito sa gawas. For 1,000? Duwa pa lang hindi mo ka uyap gahangyo ka na nga sana, dalawa ang puso ko. Sa 1,000 pa ka buo? Mao na siguro nga antin no, si Pastor ko yung pay tayo sulong 1,000. Mao na yung galing niya itong taba ka ng mga lalaki dito. Pag kung usala ba, para uban mga tinawsan. Kauyagsan. So in choosing, praise God, hallelujah, things over God, in that moment, you already have a choice. Praise the Lord. So you have a choice, you have power to choose. Wala naging gidalo sa Ginoo sa tuwa. Amen? When you decide to give your life to God, hallelujah, kagbayaan mo ang imong kinabuhi, nga dautan, gibayaan mo imong bisyo, gibayaan mo ang imong mga friends, praise the Lord, ang imong tanan, praise God, sa kalibutan, gibayaan mo because you choose God. Amen. Praise the Lord. Amen. So we cannot be faithful sa Ginoo and then be faithful sa kalibutan at the same time. Diba? Hindi na pwede. Naagi na siya dapat, naagi na yung malabaw sa ilaha. Praise the Lord. Number 2, it gives us a sense of accountability over our lives. When you have choices, praise the Lord, it gives us a sense of accountability. May mga accountable ka sa imong kabuhi. It means, praise the Lord, whatever ang Ginoo gusto mo nga may tabo sa imong kabuhi, accountable ka na kabutang. Amen. Amen. You are responsible of your actions. Okay, why either kanang action na gikuha nimo, it will create positive impact sa imong kabuhi or negative impact. Praise the Lord. Whatever the result of that action, accountable ka sa pagkatubang, hindi mo i-blame sa ubang tao. You choose that path, be accountable sa pagkatubang sila nga consequences or choices sa imong kabuhi. You are accountable to control your destiny. Okay? 5 years from now, ang imong inabuhat karon, 5 years from now, ang result ana, it's because kung unsa ang decision nimo karon. Amen. So you are accountable to achieve your goals and to build stronger relationship. So you are accountable in that. Amen. And one day, praise the Lord, we will stand before God and we will be held accountable how we live our lives. Right. Yes. Pangutan-on ta sa Ginoo. Unsa gibuhat nimo sa nabuhi ka sa kalibutan? Amen. Unsa gibuhat nimo sa time nga gitagaan ta ka nga magkabuhi ka sa kalibutan? Asa nimo gi-spend ang imong kabuhi? Unsa ang ipangbuhat nimo? Wala na nakabuhi ka sa kalibutan. And you will be asked by God. Okay, in the judgment day, ang Ginoo mangutanan nimo unsa imong gitubag. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Kitang tanan kita. Praise the Lord. Wala exempted. Dili pwede mangingon ka nga the hangs ko. Wapo kayo ko. Okay, Miss Universe ko. No, wala exemptions ni. Ingon sa Bible, dato, pigado, tambok, iwang, daot. Tanan kitang matubang kita sa Ginoo. Nya kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat. Okay? That everyone may receive the things done in his body according to that he has done. So hukman kita sa Ginoo sa tanang butang nga gibuhat nato when nagakabuhi kita sa kalibutan. Maayo o dautan, praise the Lord, nya whether be good or bad. Kung nagabuhat ka sa maayo, hukman ka sa Ginoo gihapon. Kung nagabuhat ka sa dautan, hukman gihapon sa Ginoo. So every one of us, tanan kita nga nagakabuhi sini
Why nagakabuhay kita sa kalibutan? Romans chapter 14 verse 12, busa ang tagsang-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. I-present gid mo imong kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Praise the Lord. I-present nato ang atong kaugalingon. So that every one of us shall give account of himself. Pakita ko imong kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. I-panel judge ka to sa Ginoo. Ng mga interview, mga panel, interviewee. Praise the Lord. Ako kanon ka sa Ginoo. We will be put, praise God, sa tubang sa Ginoo. And question sa Ginoo, for 15 years, 20 years, 30 years, 60 years, di mo sa kalimutan, di ko unsa ka, nangalagad ka sa Ginoo. Nag-serve ka sa kawa, nagtutong ka sa Ginoo, gihatag mo, kapuhin mo na ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Since we are accountable for the life God has given us, praise God, accountable din sa katuyo ginata sa Ginoo sa atua, we will do everything that when the time will come, we can receive di ba buhaton na to ang tanan. Para na makadawat kita, praise God, sa ingon sa Ginoo nga, well done, my good and faithful servant. Diba? Imagine mo na, kung ina ka sa Ginoo, well done, my good and faithful servant. Kung ingon sa Ginoo sa imo, pasaway ka. Praise the Lord, bisag usakon na ako. Bisag bubuan ta pa sa kanang kaayuhan, ipaligo pa na ako sa imo nga akong kaayo, ipaligo pa na ako sa imo nga akong gugma. Ora gihapon. But every one of us, praise God, that we are serving the Lord, hallelujah, praise God, let's put in our mind that one day, hallelujah, when we meet the Lord, imagine mo na kung Oktuba, di ba? We are waiting, praise God, na makita na itong Ginoo, matubang na itong Ginoo face to face. Di pagkakita sa Ginoo sa imo, instead nga, daigon ka sa Ginoo, ang Ginoo, galong mo, isayang na akong praise the Lord. It matters, saints, it matters how we live this life that God has given us. It matters. Amen. Amen. Importante kaayo sa mata sa Ginoo kung giunsa mo pagkabuhi, praise God, sining kalibutan. It matters to the Lord. It matters how we spend the years we have in this earth. It matters. Importante kaayo sa Ginoo kung nagunsa ka sa pila ka tuig nimo nga pagkabuhi sining kalibutan. It matters how you should use your time. It matters how you use your life. And it matters how you use your abilities, your talents, and everything na nadawat mo kasi it matters. That's very important. Kung giunsa nimo ang tanang butang na ginata sa Ginoo sa imo, giunsa nimo paggamit ang imong tingog, nindot kayo, giunsa nimo paggamit ang imong nga talent sa paggitara, sa pagdrum, sa pag-organ. It matters. Imagine ko ka ng mga nindot kayo, ng mga singers na nag-concert na sa mga arena, mga thousands of people are watching them. Imagine if their voice, hallelujah, gihatag nila sa Ginoo. It is important. Very important. And I believe, hallelujah, kamo karong butanga, you are listening, praise God, to this word of God. God has a message for you this morning that you have to make a decision, hallelujah, at this moment, praise God, kung saan mo pagkapuhi mo sa kalibutan. We are very accountable for this life that God has trusted us with. Gisalig sa Ginoo sa tuwa yung kinabuhi. Okay? Gisalig sa Ginoo sa tuwa. So the question is, how are we going to use it for the kingdom of God? How are we going to use our life, our voice, praise God, our talent, our influence? Diba? Some of us, din mga leaders, some of us, mga managers, some of us, mga supervisors, influencers, praise God. So how are we going to use our title, hallelujah, para sa ginalian sa Ginoo? Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Praise God, for this is the conclusion of whole matter. Ecclesiastes 12, 13 to 14. This is the ingoni kong ni King Solomon, na agian niya ang tanang butang na agian niya. Praise
Praise the Lord, tanang mangga, tanang kadato, sini kalibutan na, tanang babae na ano na niya, praise the Lord, tanang kaalam, sini kalibutan na, nadawag ni King Solomon. He experienced everything. May mga butang siya na-experience na wala ko na-experience yan. He's the wisest king, praise God, in the entire Bible. Amen. Pero naa siya konklusyon. Yes. Sa iyang kadako, sa iyang kaalam, sa iyang kawise, sa iyang ka-powerful, praise God, Solomon ang sa konklusyon. Ingon niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Yang kini mao ang katapusan sa mga butang. Kita na nag-strive kita ng mga dato, nag-strive kita ng mga maalam, nag-strive kita ng mga popular, si Solomon na agianan niya tanan. Kita nag-strive pa lang, nagabalikamot pa lang kita, pero si Solomon na agianan tanan Solomon. Nya ang tanan natungog na. Natungga na tanan ni Solomon. But the conclusion of everything he received, everything na na-achieve ni Solomon, sinikalibutan na ang konklusyon ni Solomon, kahadluki ang Diyos. Amen. Fear God gihapon. It means na pagkahadlok sa Ginoo is more than, praise God, the money that you will receive in this world. It's more than sa manggal, it's more than sa popularity, it's more than sa power, it's more than sa imong praise the Lord, kung sa mga dawat mo, ang pagkahadlok sa Diyos mas taas gihapon. Kinahanglan kitang tanan, bisa magdato pa kita milyonaryo, kita makuha na to tanang manggal sini kalibutan na. Praise the Lord, it is very important that we fear God. Praise the Lord. Ingon niya kahadlok na ninyo ang Diyos. O tumana ang iyang mga sugo. Praise the Lord. It doesn't matter what possession you have in this earth. Lord. Praise the Lord, yung presidente, mga sa classroom ng last presidente. Spirit God. Naging presidente ka sa pusod Pilipinas. Nasod Pilipinas, praise the Lord, whatever country kung sa posisyon mo. Si Solomon nag-advise niya ako. Even how powerful you are, even how rich you are, even how influenced you are, how popular you are, fear God. Hadlok yung Ginoo. Yes. Tumana ang iya sugo. O kini mao ang tibuok ang katungdanan sa tao. Wala kita'y katungdanan lain. We are not in this world, praise God, to gain popularity, to gain, praise God, power, to gain money, to gain whatever, praise God. Ang gusto ni Solomon, kinahanglan, ang tibuok na duties ng tao, tibuok ang katungdanan sa tao, sinikalibutan na, is magkahadlok sa Diyos, o sundon na ako ng iyang kasubukan. Amen. Amen. Yes, Lord. Next verse. Why? For God shall bring every work into judgment with every secret thing. Diba ang mga sikrito, kita ang ginatago. That secret that only you and God knows. Yeah, right. Either it is good, or either it is evil, God will bring it into judgment. So, mauna ang duty sa tao, sa kalibutan ng question mo, mga tao na question sila nga nung nakabuhi ko karon sa kalibutan. Why I am alive? Why kita gaanto ko sa Ginoo sa ikaduha nga kabuhi? Your duty in this world, in this earth, praise God, is to fear God and keep His commandment. That is all our duty. Wala tagibutang sa Ginoo sa kalibutan para magtrabaho, mag-overtime, mga ako kasakot sa gikan pa Friday until sa Tuesday nga grabe yung overtime mo. Praise the Lord. Praise God. Why? Because gusto na ako nga new members kami gahapon, walo ka new members, pero grabe nga ako nga struggle. Ang ako kauban wala siya nakauli because hindi siya pwede makauli kay siya ang mag-cash down sa akong nga mga collections. So kanus ako mahuman sa akong telering, kanus ako mahuman, maupo nang iya nga tayo makauli siya. Nag-awas na yung bana. So until ko nalang sa office, wala siya uli ka mauli siya, paksyon daw sa iyang bana. Praise the Lord. So you have to make a sacrifice, yun, for the sake of your salary, for the sake of your company, for the sake of your work. So nga akong kasapot, grabe ko na highest level, di kahapon. Di ka pa Friday. And then Friday night, wala pa ko naman sa akong preaching, kaya grabe yung, so grabe ako nga, hindi ko ma-explain ang ako nga gibati. Mata ko I woke up alas 2, and then hindi ko kasabot sa akong gibati. I cannot explain kung unsa ako nga ginabati ba.
So, wala ko kasabot, kagubot sa akong una-una, kagubot sa akong gibatcha, praise God, sa akong gibuhat. Instead na sa phone ko matulog ko sa tiles. Ibutang ko akong headphone niya, kusog-kusog kayo akong sounds na wala ko madunggan, basta ano lang ka ng gospel songs lang. Ang Bible, duwa akong Bible, ako sagi punlan ako sagi butang ako sa akong bughan, and then just listen to the gospel songs, and nakalma nga akong utong, and then nahuman ako nga akong Bible class. Alas 4:30 ako nakabalik tulog. Yan ako bububog. Trabaho na sa fasting pag-yug ka, walay kaon, walay tubig. Ano ko sa ginawa ko talaga yung gamas sa akong fasting, Lord. Kay rambol ang akon nga stress, ang akon nga kasuko nga okay naman yung tabangan. Overtime kami, pero ang supervisor, siya wala sa nilive, siya wala. Ibili niya mga forms na walay pirma, pinanglan pa na ako i-edit, pinanglan pa na ako i-pang-snip. So tanan, tapos magsige siya panugo, sige sa message, kasi sapot, di ko kayo sa gahapon. Nakuli ko sa balay, apit ng alas 6. Praise the Lord. But, ingon nga rin sa Bible, kung ganina, it is your choice kung paano ka mag-react sa sitwasyon. But kung mag-rumble na ang tanan, magtingog ang tanan, praise the Lord, para magbutong imong gibati. Praise the Lord. So, that's the sacrifice, praise God, of having a agalon. Mauna mo ko sa akong nga kauban, wala tayong choice. So, kung masuko man ang imong bana, wala gihapon tayong choice. We need to finish this. So, kaluyan, praise God, nakuman kami tito, kami member na pasulot, na new loan, and ang usa, liman din ng mga makaya. So, number 3 is, the power of choice is we can create our own path. Sometimes na nag-choose kita, maka-create kita kung unsa nga dala ng akong agian. The word of God is in the book of Psalms 119, it says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The word of God is our lamp and light on our path. Pero suga lang sila, kahayag na ng word of God. In choosing the path na agiya, kunin mo kung nasa ka mong agi, kung unsa nga dala ng mong agian. But if you will walk, praise the Lord, and the road, hallelujah, nga na ay kahayag sa Ginoo, may makaabot ka sa imong destination. Pero kung ginupili mo ang dalan, praise God, na imo lang nga gusto, nga dili gusto sa Ginoo para nimo, praise God, you will end up sa destruction. In Jeremiah chapter 6 verse 16, ang Ginoo nag-ingon siya sa Judah nga dili ka mo agi, kaning dala. Jeremiah 6:16. Nya mao pagayod kini ang giingon sa Ginoo, gipapili ni sila sa giingnan sa Ginoo ang mga taga Juda nga moagi sila sini nga dalan. Tindog kamo diha sa gisang sa mga dalan o pagpakisusi pag-ayo pangutana kamo unhain ang karaan nga maayo nga dalan. Og dito kamo agi. So ingon sa Ginoo, ito duan sa Ginoo instruction sa Ginoo, ang Ginoo nag-instruction nga mao ni ang dalan nga ilang agian. Ya, kung buhaton ninyo ini, ang buhaton ninyo, sundon ninyo ang pulo sa Ginoo, makaangkon ka ninyo, makaangkon ka mo, kalinaw. So ang Ginoo, we are guided by the Word of God, kung unsang nga road ang atong agian. Pero unsang tubag nila sa Ginoo, dili ka mo subay kini. So ginuduan sa Ginoo nga mao niyang dalan ang ilang agian, kung ilang buhaton ini, makaangkon sila kalinaw. Pag kini mga taga-Juda, mga guide ulo, ilang ingon dili, kami musubay ini. Diba? God has provided us a road na mauni nga agian nato nga guided kita gaan sa Ginoo kalinaw, kita gaan sa Ginoo kahayag. But kita nga mga tawo sa Ginoo, mas pilion nato kung unsa ang dalan nga gusto nato agian. Right. Amen. Jonah was instructed by the Lord nga moadto siya Nineveh. Pero sa kagustuhan ni Jonah, mas pipili niya ang Tarshish. Nya gusto niya mag-agi di siya sa mga kalisod, magpakaon siya sa kung saan sa whale. Kung isunod niya itong Ginoo nagkadto sa Nineveh, wala na siya nag-agi sa mga bagyo, wala na siya nag-agi labay pa sa barko, wala na siya nagkikaon sa isda. Kahit pa siya ulo, so mautong iya nga agian. So kita we have a great choice, saints. Kita gaagi na sa Ginoo sang dako kaayo nga pagpili. Praise God, we have that great choice that God has given us, hallelujah, and the day we decided to give our life to the Lord. Pero sometimes, mas pinapugos na ito kung unsagin ang gusto na itong nagalan. Our Lord, hallelujah, our God is our compass and our GPS. Mag-ingon ka kung
ginagamit na siya nato para maibawaan ta kung unsa nga direksyon ang ato nagian. And GPS, hindi lang ng GPS, wala na siya naghatag sa atong direksyon. Ginatudluan para sa Ginoo kung anong pinakanindot nga dalan makaabot kita sa atong nga destination. Pero wala na nato ginagamit. Without God leading us in this world, it's very difficult journey to be. Kung kita nagkakabuhi sa kalibutan na wala na ito ginahatagan, oportunidad ng Ginoo nga mag-lead sa ato, praise the Lord, nagkakabuhi kita sa kalisod. Nga na nagalisod-lisod ang imo ang kabuhi. Why? Because gina-reject mo ang gusto sa Ginoo, may tabo sa kabuhi mo. Giyatagaan ka sa Ginoo sa isakto nga dalan, giyatagaan ka sa Ginoo sa isakto nga kabuhi, pero gispilit mo ang kabuhi nga gusto nimo, ang end na ang gawas na kalisod. So hindi mo pwede i-blame ang ibang tao, i-blame ang Ginoo, praise God sa dalan na gipilit nimo. Right, amen. Kung wala ka sa Ginoo, you will always walk in the road of darkness. Mao na maglisod ka, asa kuning galibog ka kung sa imong buhaton. Why? Because kanit-ngit kaayo sa dalan nimo giagian. And only the Word of God can give us the light and the lamp, praise God. And we really need that in our journey until makabot na si Jesus Christ sa pagkuha sa tuwa. Praise the Lord, ang dalan. Yung kitang mga apostolic, kitang mga tawag sa Ginoo ang dalan na ginagian nato, dili ni sa sayon nga dalan. Mauna ingon sa usa ka preachers, praise God, the apostolic people, praise God, you must be proud that you are apostolic. Kamo nga mga young people, ladies and men, you must be proud, praise God, nga bisag unsa kalisod na kamuhi sa kalibutan, bisag unsa ka sakit, praise God, ginasuyaan kita, ginakadlawan kita nga mga mga lusyang kita. But we chose, praise God, to be modest gihapon. Why? Because this is what God wants us. Praise the Lord. Di ba ginakadlawan kita ng mga tag-as ng mga buhok, mura ng mga aswang, ang inyong mga salina, tag-as kayo. Praise the Lord. Abot na sa iyong tago ng mga lusyang. Praise the Lord. You are not doing that, praise God, para i-please na ito ang katawuran sa kalimutan. We are doing that, praise God, because it pleases God. It makes God happy. So walking, praise God, in this road, hallelujah, to eternal life, it involves self-sacrifice. Nagasakripisyo ka mo. You are sacrificing yourself. And I believe how many times, hallelujah, we see, praise God, makatawag sa kalibutan, hallelujah, but we still choose, praise God, to stand in the Word of God. And this road, hallelujah, leads to eternal life, we have to be humble. Bisang sa ayong ragulupok na ta, bisang buto na ta, we still need to be humble gihapon. We need to still seek the will of God. The road that we are walking to every day of our life is not easy. It is not popular path. Dagan kayo mga tao, wala na kailangan eh. Pero nagalibig siya sa kabuhin na wala katapusan. Amen. Amen? Though this a path, though this living, hallelujah, ginabuhat na po, wala naghahatag sa ato, praise God, naghahatag sa kalisod, kasakit, praise God, but it leads us to eternal life. Mauna, saints, hallelujah, bisag kung sa kalisod sa atong kabuhi, praise God, wala, hindi ko siya matapos. Hallelujah! What you are doing today, why you are here today, why you are still here today, is because you choose to be here today. Ingon na ni Pastor Jack Cunningham, hallelujah, walay tao nga magpugos niyo nga magbaptize sa ngalan ni Jesus. Walay tao nga magpugos niyo nga mag-receive sa Holy Ghost. Walay tao nga magpugos niyo mga lagad sa Ginoo. You didn't, wala ka na-decide na magbaptize because gipugos ka, gibunal ka, or giunsa ka diha. You choose that because you want it. Diba? Nagbabaptize ka kay gusto nimo. Nag-receive ng Holy Ghost kay gusto nimo. Nag-alagad ka matarong because gusto nimo. Nagpabiling ka sa church because gusto nimo. Mahal mo na inabisag kung sa mga kadaghan sa mga prophetic words na madawat sa usa ka church kung dili siya gusto nga magpadayon, dili na sa nimo pugos. Bisag igtan pa na sa nimo, bisag ausaon pa na sa nimo. Mangita niya siya paagi para magawas sa church. Walay tao nga magpugos nimo nga mga lagad sa Ginoo. Kung hindi ka mag-decide sa imong magalingon nga mga lagad sa Ginoo, walay bisag kinsa ang makapugos nimo. Bisag ang Ginoo pa. Ingon ni Pastor Jack, bisag ang Ginoo pa, dili niya ka mapugos nga pangalagaan mo siya. God doesn't want to force us to serve Him. God doesn't force us to give our tithes. Kaya ang Ginoo wala siya nagapugos nga hatagin ka mo 10% na, hatagin ka mo tithes. Nga naman, kung pugso na nimo, dili na sa cheerful giving. Mao na bisa mag-preach pa ka di every day, give your tithes, give your offering, give your 10%. Kung ang tao dili siya maghatag, wala ka sa mabuhatan na.
Bisag dili siya nimo walihan, muhatag why? Because He loves to give. Amen. Praise the Lord. That is the choice that we are making this. Praise God. Joshua said, hallelujah. I'm sorry, wala ko na human. Joshua said, in the book of Joshua chapter 24 verse 15, ipapili niya ang nation of Israel. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili ka ng asawa. This morning, I want, praise God, to challenge you this morning, saints. Pagpili ka mo ng asawa. You have to choose this morning. Kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Diyos-Diyos, mga alagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon, dito sa Yuda, sa magpuyan ninyo karon, you have to choose. Makalagad ka sa Ginoo, o magpadayon ka sa kabuhi, praise God, niya ginakabuhi mo karon. You have to choose, kaya atang mo kabuhi mo sa Ginoo, praise God, kung magpadayon ka, hallelujah, sa sitwasyon nimo karon. But Joshua said, ang pangalan anak ko sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You have a choice this morning, saints. You have a choice this morning. Are you going to serve God? Amen. Praise the Lord. This is a challenge also to the man of house and to the sa ginikanan. Are you willing to bring your family sa tubangan sa Ginoo? Or okay lang ang hamulang ang mga laban? Are you willing, praise God, na maningkamot maayo para madala ninyo ang inyong pamilya? Or okay lang ang hamulang gihapon nagabalik-balik sa church? Amen. Praise the Lord. Let's make a decision this morning. Praise the Lord as I give this back to Brother Tom. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Sister Ben, for that wonderful message. And